Boycott! Oh, hindi po raw dadalo si VP Inday Sara Duterte mga kababayan sa SONA ni BBM. Dahil anya, wala na naman dong substance etong SONA ni BBM mga kababayan. Ano ba ito? State of the Budol address na naman ba? Ilang flood control na naman ba ang sasabihin nito ni BBM mga kababayan? Kaya ang sabi ni VP Sara, walang substance, walang sustansya. In short, ampaw! Ang SONA mga kababayan. Kaya bakit pa niya dadaluhan? Panoorin niyo po mga kababayan ha. We will confirm if dadalo po ba tayo sa SONA ni BBM. No, sir. I No. do not intend to attend the State of the Nation address of State of the Budol address. President Marcos, since I don't think he will be providing anything substantial. I don't think he will be providing anything substantial. Meaning mga kababayan, mga walang silbi na naman ang sasabihin ni BBM niyan. Bakit pa siya dadalo? Ang dumadalo doon mga kababayan yung tagapalakpak lang ni Ngagba mga kababayan. Walang ibang ginagawa kung palakpak. Kahit pa, anong dapat palakpakan? Palakpak sila mga kababayan dahil busog na busog sila Etong mga politicians mga kababayan. Diyan ka na lang Sara, di ba? Patataranta na naman sila mga kababayan dahil dati sinabi ni Sara siya ang designated survivor. Naghigpit na kababayan ng security ang batasan sa pinagsosonahan ng BBM mga kababayan. Double the guards! Double the security! Grabe. Dahil sinabi ni VP Sara, siya ang designated survivor. Malamang daw mga kababayan, mayroon daw gagawing masama. Ay, Diyos ko mga animal. Isa pa nga yun sa kinukonsidera mga kababayan na rason daw sa pagpapa-impeach sa kanya dati. Dahil nang-threat daw mga kababayan sa buhay ng mga Crocodilos Romualdez. Ay, About our country, and it would Walang be best to substansya. spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Boycott. Ma'am, may question pa. Natanggap ninyo po ba ang order ng Ombudsman to file counter-affidavit regarding issues sa confidential funds? Yes po, ano po yung magiging reaction po ninyo dito? Ang plan B nila mga kababayan dahil sa tingin nila gurgur na mga kababayan ang impeachment sa Senado. Plan B sa Ombudsman mga kababayan. Tapos ayaw pang umamin dinala nila yung kanilang recommendation sa Ombudsman mga kababayan, and then sinabing ang Ombudsman daw mismo ang nagkusa mga kababayan na sampahan ng kaso si Sara. Tapos sabi ng Ombudsman, anong pinagsasabi niyong mga ungas kayo? Bakit hindi niyo inaamin ngayon na kayo ang complainant? Ayaw nilang masabing complainant sila mga kababayan dahil mahahalata na sila ang nasa likod ng pag-demolish kay VP Sara. Bakit ito dumating sa akin? Kung hindi niyo sinabmit, meaning kayo ang complainant. Ayaw niyong aminin, ipapakontempt ko kayo. Yan talaga ang sabi ni Martires mga kababayan. Dahil pinapalabas ng mga animal mga kababayan ay nakusang loob ng Ombudsman na sasampahan ng kaso si VP Sara na walang complainant. Ang mga animal. We received the request to comment of the Ombudsman. Tapos dati-rati sa NBI. Pinakomment ni si Sara, hindi pumunta. And the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer. And the lawyers informed me that we will provide the answer within the period required. Huwag kayong mag-alala dyan sa Ombudsman mga kababayan dahil pinapakomento lang naman siya Hindi yan uusad mga kababayan dahil mayroon ngang immunity ang mga presidente at vice-presidente. Hindi yan pwedeng kasuhan kahit pa Ombudsman. Mag-antay kayo na bumaba si VP Sara bilang vice, pwede nyo nang kasuhan. Panghaharas na naman yan mga kababayan. Within 10 days. At propaganda. Panglagdag nila na sa balita mga kababayan, si Sara patong-patong ng kaso pati sa Ombudsman. Ganyan lang ang purpose nila niyan. Hindi umuusad ang mga sinasampa nilang kaso, mga basura. Ma'am, last question na po. Yes, sir. Yusek Castro, ma'am, said, and I quote, pang-personal o pang-bayan? That is the question. This was her reaction, Clearing na naman. regards to What do your you travel expect? dito po sa Australia at sa ibang bansa. Ano po yung masasabi po? This is, I do not like traveling at all, except for holidays. And clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward.
for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide, because first, they've been sending dollars, millions and billions of Millions dollars of billions of to the dollars. country. And second, they have the experience that people like us who have not worked, who have not lived abroad, they have that experience. So they know the best practices around the world. So it's good to Taranta na kasi ang mga ngagba, mga kababayan, dahil anong gagawin doon? Anong gagawin nun ni Sarah? Bakit siya nandoon? Tapos kapag si Sarah ang napupunta sa ibang bansa, mga kababayan, dinudumog ng mga kababayan nating mga Pilipino. Samantalang si BBM nagpunta ng Japan, hindi niya pinaalam, di ba? Na-shock nga ang mga reporter, mga kababayan. Nagpunta ng Japan, nilangaw, mga kababayan. Wala man lang welcome party. Kulang na lang, mga kababayan, andun ang mga OFW magdala ng kamatis at batuhin si BBM. Kulang na lang. sit down and discuss with them. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question? Sayang naman Na marami yung ating pa. ano dito, Marami no? pa. Nagbayad tayo. Oo, nagbayad Oo. tayo ng plane ticket and all Si Maharlika, pumunta pa dyan. Australia. Ang daming pera ni Maharlika. para lang. Maharlika, itanong mo daw kung ano. Totoo ba na magtatandem kayo ni Aimee Manga sa 2028, sabi ni Robin Padilla? At mayroon ba tsansa? Please, pakitanong, Maharlika. O kahit pa ipadala mo na lang ang mensahe. Wag si Aimee. Oh, yan ang mensahe namin. Wag mong gawing tandem si Aimee, please, sa 2028. Senador lang siya, okay lang. Wag nang mangarap maging vice-presidente dahil next target yan, mga kababayan, presidente na naman. We cannot afford another Marcos, mga kababayan, na maging presidente. Diyos ko, We Lord. paid for plane ticket and all. So, ask questions. Yes. Yes. Mga usap-usapan na gusto ba makakipag-reconcile ng iyong dating ka-unit team sa iyo? Yan ba ay may katotohanan? No? Sino? Oh, walang katotohanan. Mga dating ka-unit team, no. Sama-sama na namang babangag muli. Yan nga si Aimee eh. Dapat hindi na nga tinanggap yan. Oh. Ma'am, I've not received any requests for a sit-down or any meeting with President Marcos. Wala na, oh. Wala na, no more chance. Bistado na nga mga kababayan ang mga ginagawa tapos makikipag-reconcile pa? No. I have no ill feelings with him Kami meron. with regard to the political persecution that I am receiving from the Politically, administration. pero personally because meron. that is part of the life of a politician. Yung ginawa nila kay Tatay Digong, mga kababayan, para sa atin personal yon. Hindi lang yan politika. Personal. I have problems with his performance as president. And I have Correct. problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Recently po sinabi din niya na hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. So, alam naman Budol! Hindi makikialam tapos yung mga bata niya, mga kababayan, yung nasa likod. Budol! natin pabago-bago siya ng statement. And now, there's this new statement. Oh. Tapos, nung nasampa na ang impeachment, mga kababayan, parang mayroon siya interview na, sige, go lang. Ganyan. Tapos, bigla na naman sasabihin na, wala ako dyan. Bang! Budol Ano talaga. naman ang maisasabi mo? Ito ba ay panibagong drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Well, I am happy that you have observed that behavior. Iba-iba. Tsaka mga kababayan, baliktad. Baliktad sa totoong nangyayari. Iba ang ginagawa sa sinasabi. Of the president. He gives conflicting statements truly.
the very first day of his administration. In fact, Sama-sama tayong babangong muli. Ayun pala mga kababayan, sama-sama tayong babangag muli. Diyos ko. he has not followed through with any of his campaign promises. Ipagpapatuloy ko ang mga ginawa ni Duterte. Ni isa mga kababayan, walang pinatuloy. And that is an example of the conflicts with regard to Nag-U-turn. our president. And Complete U-turn mga well, kababayan. budol Budol! in English is scam, no? Scam. Well, we are Scammer. we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Vice President, what is your reaction po Scammer. with the recent election that majority of the senators elected this 2025 came from your slate, from your party? Hindi naman majority. Tatlo nga lang sa sa PDP laban and then dalawa sa yung na-recruit ni VP Sara, nagpa-endorse sa kanya. Di 5. Hindi yan majority. Pero sa tingin ni Sara dati panalo ang Duterte talaga mga kababayan. Minagic lang daw. Well, actually, no. For the Senate, there were three winners from the party of Kataka, President no? Duterte, Tatlo lang. the PDP, and then there were 2 guest candidates of the PDP who won, so that's 5. And then there were 5 winners from the administration ticket, and then there were 2 Dalawang gunggong. Na andun pa sa mga kababayan matataas na ranking. Kumain lang ng dahon. winners coming from the Liberal Party. Tapos ang akbayan na makakaliwa, number 1 sa party list, imbestigahan ang mga animal na yan. Kaduda-duda itong mga liberal, no? So I wouldn't say that it was a grand slam win for PDP, but it was good enough considering that the former president was not there to campaign for his candidates. Kaya nga minadali nila mga kababayan i-kidnap dahil nakakakuha ng traction mga kababayan sa campaign. And number 2, when I came back from The Hague, there was really a very short time for me to step in and campaign for the candidates of former President Duterte. VP, I know every day meron kang calls kay Pangulong Duterte. 3 times a day. 3 times a week, ma'am. I'm sorry. Three Yes. times a When was week. the last time po na nag-usap kayo ni PRD? Well, ma'am, unfortunately, I cannot remember the last time that we talked because when I am Anong number? Pahingi ng number. Pahingi ng number. traveling, my line from the Philippines is turned off because I use an international roaming SIM. Naka-roaming. So he has been told by my sister that I am traveling to do the rallies around the world and to get So rally pala ang pinunta dyan ni Sara mga kababayan. Akala natin na advance party na siya para sa paglilipatan ni Tatay Digong. Kung Australia mga kababayan, okay lang din dahil malapit-lapit. At then maraming Pilipino mga kababayan. the Filipino community. Swerte na taga-Australia. Lipat tayo sa Australia na naman. To rally behind him with regard to his case in the ICC and to discuss, as I said, what is happening in our country. What was the last time na napag-usapan ninyo para i-share nyo dito sa ating mga kababayan? Yung last na nag-usap kayo, ano po yung bilin ni PRRD? Ang bilin ni Tatay Digong, He asked about the interim release. interim And then I release. told him that I cannot because the ICC is listening on our telephone conversations Naniniktik mga kababayan ng ICC. because apparently my name appears in many of the documents. Andun sa listahan Ginawang suspect din si Sara mga kababayan ha. Hindi pa na kontento ang mga animal mga kababayan. Gusto pang ipakulong din si Sara sa ICC. Yung mga dokumento nila konti mga kababayan, mga makakaliwa na nagsampa ng kaso ng war on drugs. With regard to the ICC case. So they're listening in on our conversations. And I told him that I cannot discuss the specifics with him because I do not have privileged communication. Baka pagalitan siya ng korte. But I told him that we are working
The lawyers are working on it, and I'm helping the lawyers. All the family members are supporting the lawyers as well. What is his, Regards how with is he the holding up? timeline. What is his condition physically, Oh, mentally? Physical condition pumayat daw mga kababayan. Never before na nagganito kapayat si Tatay Digong. Kung talagang makatao yung ICC ha, nag-deteriorate ang health ng isang tao mga kababayan. 100 days pa lang. Kalahati na sa kanyang katawan ang bawas mga kababayan ng timbang. Anong gusto niyo, mamatay ang taon dyan? Na kailangan talagang ma-release mga kababayan para maalagaan ng kanyang 4 na girlfriend so far na pagkakaalam natin. Isang ex-wife pala tapos 3 GF. Sa isang kwarto. Mag-aaway na naman yan. Mag-aaway na tapos kakampi na naman yung mga vloggers, mga kababayan sa kanilang mga manok. You haven't seen him this thin before. Grabe, I don't no? think he's Sobrang ever payat. been this thin since maybe before his marriage. So he's thick thin because of the lack of appetite and because of the weather. It's very cold for him. He's not used to the cold, and I think it's the way that they cook. The food, it's not Pangit really ang traditional pagkain. Filipino food. But I'm happy that he gets rice every day. But yes, he's given milk as well if he doesn't have the appetite to eat. Maybe with regards with the timeline, sa interim release ni PRRD. Kailan? Timeline. Based dun sa mga conversation nyo or pag-uusap ninyo ng inyong mga lawyers. Sigurado tayo before mga September lawyers mga ng kababayan. Duterte. Before September. Ano pong tinitignan natin? Months, weeks? I asked the lawyers for the timeline of the interim release, and months was the answer, ma'am. Months Not weeks. pa? Um, Months pa? Tagal. months was the answer, but they wouldn't give a definitive timeline. But Baka papatagalin na naman yan ng ICC mga kababayan. they said they're hoping to do it before September, and they're in a rush because of his age and his health condition. And I understand your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. Are you pushing for that third country to be Australia? Not for this visit. Not for this visit, but maybe next time. Hindi totally dinismiss ni Sarah mga kababayan eh. Not for this visit. Kung magvi-visit siya for the second time around mga kababayan dyan sa Australia, dyan na talaga yan si Tatay Digong. Australia is in the list of countries Doon sa that are listahan. considered by the lawyers. Okay lang naman na mga kababayan kahit saan. Mas mabuti nga kung ano bang pinakamalapit mga kababayan ang klima sa Pilipinas, Japan, basta kahit saan, basta malabas lang, okay lang kami. But I am not here for the interim release, not for this visit. Not for this visit, but maybe next time. Pero kumpirmado mga kababayan ni Sarah ha, nasa listahan ng Australia. Thank you. Hi, VP! Welcome to Melbourne. Thank you. Welcome to Melbourne as well. So, VP, alam ko very short notice itong event na ito, no? At nakita nyo, ang dami-dami talaga mga Pilipino na nag-travel, not only from Australia, but Paano na lang kaya kung inanunsyo yan na matagal? Ano po ba yung message nitong pagtitipon natin para sa ating mahal na inang bayan at mga Pilipinong sumusuporta po sa kay Pangulong Duterte at sa inyo? Yes, oo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well for our country to discuss issues. So yun talaga mga kababayan, Number one na purpose niya dyan, sa ICC na issue. Baka dyan, syempre, bawal nilang mga kababayan kumpirmahin. Intindihin na lang natin, bawal. Pero isipin nyo, bakit pumunta? Bakit talaga dyan pumunta? Wala naman siya ibang agenda Rally lang. Alam na natin din. And Ayaw niyang mag-travel, sabi niya na hindi na gusto mag-travel. non-performance of the administration of Inquire na kayo ng bahay dyan na pwedeng tirahan ni PRRD. Mag-suggest kayo, taga-Australia. Dapat mayroong reception area dahil maraming bibisita. President Marcos with the Filipino community. Alright, thank you. Okay, net 25 please. Regarding po sa interim release,
any update po kung meron na po bang bansa na nagpahayag ng pagsuporta or magkanlong sa Pangulo? Yes, yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named Dalawa na. there. And Tapos sabi ni VP Sara, isa sa listahan ay Australia. Oh, sinabi niya dati. Ano yung isang country? one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can Bawal talk nga mga kababayan, ipaalam mo na sa publiko. Magantay na lang tayo. about the request Pero months pa daw mga kababayan, ang tagal. for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Huwag niyo lang pigain si VP Sara, baka magkamali mga kababayan, maunsyami na magalit ang korte, hindi pagbigyan. Maiba naman po, regarding naman po sa, hingi lang po ng reaction regarding sa sinabi ni President Marcos ngayon na Marcos na naman! it chooses to focus on helping or people's needs. Wow! Bakit? Dati pala hindi siya nagpo-focus sa helping ang people's need. Ito mga statement ni mga kababayan no BBM parang hindi pinag-iisipan. Ngayon daw mga kababayan magpo-focus si BBM na helping of people's needs. Dati, for the past 3 years, hindi ka nag-focus pala. May masabi lang. Well, good for Budol. him. And we hope to see some sort of truth to his statements that he is Kaya nga, dahil kung totoo man lang yan pinagsasabi niya mga kababayan, ginawa na niya yan dati. Yan ang kanya trabaho mga kababayan. Kalahati na ng termino, tsaka pa lang niya sasabihin na mag-focus ako sa pagtulong sa pangangailangan ng tao. focusing on helping Gunggong ka ba? Bakit ngayon lang? Bakit mo lang yan naisip? our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you talk to the ordinary citizens and the Hindi Filipino ramdam. community abroad, we don't see anything at all. Ngayon mga kababayan, yung 5,500 flood control, na-test na naman ang tadhana. Biglang naging dagat ang kamay nilaan mga kababayan. One last question po, ma'am. Regarding po sa mga cases na sabihin nag-aabang sa OVP sa Philippines, especially sa isinampa po sa Ombudsman, yung OVP was given 10 days to react po sa may ginawa na po bang hakbang ang OVP? Saan yun? Sa Yes, sir. We received the order to comment. Yeah. Yes, we Ombudsman. received the order to comment of the Tapos na yan Ombudsman kanina. for 10 days, and we intend to file our answer within 10 days. We've been preparing for this since paulit-ulit November mga kababayan, yan na nga ang topic nila sa impeachment. Tapos, yan na naman ang nila sa ombudsman. Ginagamit na issue mga kababayan, confidential fund. Magantay kayo sa COA. Bakit hindi sila dumirekta sa COA mga kababayan? Hoy COA! Totoong may anomalya dito? Kayo ang nag-o-audit. Bakit yung tatanungin ng mga congressman? Sila ba nag-o-audit? Kung sasabihin ng COA meron, sige, kasuhan natin. O yan ang proseso mga kababayan. Hindi yung, sabi-sabi lang ng mga nagbibintang mga kababayan. Ang nagbibintang yun pang mga makakaliwang mga kriminal. Francine Castro, di ba? 2023, the moment that we heard Representative Castro from the House of Representatives mentioned the word impeachment. So we've been Kaya useless ba kababayan na sasagutin niya agad dyan sa Kongreso? Dahil alam niya kahit pa'y sasagutin niya mga kababayan, with all the details ilalabas niya lahat-lahat ng kanyang ebidensya, mapupunta pa rin yan doon sa Senado mga kababayan. Useless. Dahil luto na right from the start ang impeachment mga kababayan kay VP. been preparing for this, and we've hired lawyers since 2023.
Magagaling na they will, lawyers. answer. We will provide the answer within 10 days. VP, nung nasa The Hague po tayo, na-mention ninyo about the domestic legal remedy for PRRD. Yes. Ano po ba tayong update doon, VP? Well, the update is Domestic. former spokesperson, former Secretary Attorney Harry Roque already sat down and discussed with a local Dutch lawyer, and he has been asking me to do a online consultation and vetting of the lawyer. I've not done that because I've not sat down and discussed this as well with former President Rodrigo Duterte. Since he is the client, I think he should be the one to decide, and he should be informed of the other remedies that are available to him. But hopefully, we can avail of all remedies to get to ano. Sana mapaabot yan kay Tatay Digong dahil bawal po pumasok si Roque, mga kababayan, hindi pinapayagan. Pero kampante kasi sina mga kababayan at Kaufman na mabibigyan ng interim release. Pero iba yung kasing kay Roque, mga kababayan, dahil kapag sasabihin noon mga kababayan, korte ng Dutch court na i-release na yan dahil labag yan dito sa ating local laws. Dahil hindi na inuusig, mga kababayan, ay mga 80 years old doon. 80 years old na si Tatay Digong. So, kahit pa'y walang order ang ICC, mga kababayan, dapat i-release. Free Duterte now. Free Duterte now. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.